Nagpapatuloy ang paglilinis at pagkukumpuni sa ilang eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero sa Aringay, La Union, kailangang pagtiyagaan ng mga estudyante ang sira-sirang pader at upuan sa pasukan o sa pagpasok sa papasok nilang paaralan. Makibalita tayo kay Michelle Chua. Walang magagawa kundi magtiis ang mahigit 100 estudyante sa temporary school na ito sa Barangay Alaska sa Aringay, La Union. Sa darating na pasukan, ang kanilang aabutan, kinakalawang na yero ng eskwelahan, dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood, at sira-sirang mga upuan. Dagdag pasanin pa ang mainit na panahon, lalo na't walang supply ng kuryente ang eskwelahan. Sa temporary school papasok ang mga mag-aaral dahil nasira ng bagyo ang kanilang paaralan. Ayon sa ilang magulang, wala silang magagawa kundi papasukin pa rin sa temporary school ang kanilang mga anak. Dahil ito lang ang malapit sa kanilang lugar. Lata naman anusan tayo, so tasidang nga pag-eskwelahan mo. Sabi naman ng DepEd, may ibang paaralang pwedeng pasukan ng mga mag-aaral. Pero tulad ng sinasabi ng mga magulang, may kalayuan ito. Kasi andun yung livelihood nila, ma'am. Yung fishing. Kaya mostly yung mga parents doon, mga magulang, gusto nila doon din. Para medyo maisaayos naman ang kondisyon ng temporary school, nagkaisa muna ang mga magulang at guro sa Brigada Eskwela. May Brigada Eskwela rin sa Lawag City, Ilocos Norte. Tulong-tulong ang mga guro't magulang sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga silid-aralan. Nakasentro naman sa paghahanda sa posibleng kalamidad at paglipanan ng sakit, ang Brigada Eskwela sa Vigan City, Ilocos Sur. Pinutol ang mga malalaking sanga ng kahoy malapit sa mga classroom para maiwasang bumagsak ang mga ito kung may bagyo. Nilinis din ang mga lugar na posibleng pamugaran ng mga lamok. Sa pagpapatuloy ng Brigada Eskwela, paalala ng DepEd, bawal ang pangongolekta ng kontribusyon para sa pondo ng eskwelahan. Hindi rin daw kailangan obligahin ng mga magulang o estudyante na nakikiisa rito. Please take note that this is a voluntary activity and that no person, no teacher, no students, and no parents should be penalized for not joining this Brigada Eskwela. Michelle Chua, Nagbabalita, Pilipinas.